ang munting binhi ni Lito. Sa isang tahimik at luntiang probinsya, nakatira ang isang batang lalaki na nagngangalang Lito. Siya ay 10 taong gulang, masipag at may mabuting puso. Nakatira siya kasama ang kanyang lolo na si Mang Pedro sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay na napapaligiran ng mga puno, halaman at malawak na taniman. Matagal nang magsasaka ang kanyang lolo, kaya bata pa lamang si Lito ay natututo na siyang magmahal sa kalikasan at sa mga gawaing bukid. Tuwing umaga, maaga silang nagigising. Naririnig ni Lito ang tilaok ng mga manok at ang mahinang pag-awit ng mga ibon sa mga puno. Ang sariwang hangin ng probinsya ay pumapasok sa kanilang maliit na bahay. Pagkatapos nilang kumain ng simpleng almusal na kadalasang kanin, itlog at gulay mula sa kanilang taniman, sabay silang lumalabas ni Mang Pedro upang magtrabaho sa bukirin. Masayang-masaya si Lito tuwing sumasama siya sa kanyang lolo. Doon niya natutunan kung paano magbungkal ng lupa, magtanim ng gulay, at magdilig ng mga halaman. Kahit minsan ay napapagod siya sa init ng araw, hindi siya nagrereklamo. Sa halip, pakiramdam niya ay parang isang maliit na magsasaka na tumutulong sa kanyang pamilya. Isang umaga, habang maliwanag na sumisikat ang araw at marahang umiihip ang hangin, tinawag ni Mang Pedro si Lito. "Lito, halika nga rito," sabi ng kanyang lolo habang may hawak na maliit na supot. Lumapit si Lito at nagtatakang tumingin sa supot. "Ano po yon, lolo?" tanong niya. Ngumiti si Mang Pedro at dahan-dahang binuksan ang supot. Sa loob nito ay may isang munting binhi. "Ito ay isang espesyal na binhi," sabi ng kanyang lolo. "Gusto kong ikaw ang magtanim at mag-alaga nito." Nanlaki ang mga mata ni Lito sa tuwa. Pakiramdam niya ay may mahalagang responsibilidad na ipinagkatiwala sa kanya ang kanyang lolo. "Talaga po, lolo? Ako po ang mag-aalaga?" masigla niyang tanong. "Oo," sagot ni Mang Pedro. "Pero tandaan mo, hindi agad-agad tumutubo ang mga halaman. Kailangan nila ng tiyaga, pasensya at pag-aalaga." Tumango si Lito ng may determinasyon. "Gagawin ko po ang lahat, lolo." Agad siyang naghanap ng magandang lugar sa kanilang bakuran. Nakakita siya ng isang maliit na bahagi ng lupa na tinatamaan ng sikat ng araw tuwing umaga. Kumuha siya ng maliit na pala at maingat na hinukay ang lupa. Matapos niyang ihanda ang lupa, inilagay niya ang munting binhi sa loob ng butas at tinabunan ito ng lupa. Pagkatapos ay diniligan niya ito ng tubig mula sa kanilang balde. Habang ginagawa niya iyon, puno ng pag-asa ang kanyang puso. "Balang araw, magiging malaking halaman ka," sabi niya sa binhi. Kinabukasan, maagang nagising si Lito. Agad siyang tumakbo sa bakuran upang tingnan ang kanyang itinanim. Ngunit wala pa ring pagbabago. Lupa pa rin ang nakikita niya. "Siguro bukas," sabi niya sa sarili. Araw-araw niyang dinidiligan ang lupa. Tinitiyak niyang hindi ito natutuyuan ng tubig at walang damong tumutubo sa paligid nito. Ngunit lumipas ang 3 araw, pagkatapos ay 1 linggo, wala pa ring tumutubong halaman. Unti-unting nawawala ang kanyang kasabikan. Isang hapon, habang naglalaro siya sa labas, napansin niya ang halaman ng kanilang kapitbahay na si Aling Rosa. Malalaki na ang mga halaman nito at may mga bulaklak pa. Napaisip si Lito. Bakit kaya ang halaman nila mabilis tumubo? Bulong niya sa sarili. Tiningnan niya muli ang kanyang itinanim. Pareho pa rin ang itsura ng lupa. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkainip at pagdududa. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan ng kanyang lolo, nagtanong si Lito. "Lolo, bakit po hindi pa tumutubo ang itinanim ko?" Ngumiti si Mang Pedro. "Hindi lahat ng halaman ay sabay-sabay tumutubo, apo. Ang iba ay mas matagal bago makita ang bunga ng pag-aalaga." "Pero lolo, 1 linggo na po," sabi ni Lito. "Kung gusto mong makita ang magandang bunga, kailangan mong matutong maghintay," sagot ng kanyang lolo. Tumango si Lito, ngunit sa kanyang puso ay may kaunting pag-aalinlangan.
Kinabukasan, nagpunta siya muli sa bakuran. Diniligan niya ang lupa, ngunit pakiramdam niya ay parang walang nangyayari. Isang umaga, nakaupo si Lito sa tabi ng lupa kung saan niya itinanim ang binhi. Tinitigan niya ito ng matagal. Siguro hindi talaga tutubo ito, sabi niya sa sarili. May naisip siyang gawin. Baka mas mabuting magtanim na lang ako ng ibang binhi. Handa na siyang hukayin ang lupa nang marinig niya ang tinig ng kanyang lolo mula sa likuran. Lito, ano ang ginagawa mo? Nagulat si Lito. Ay, lolo, wala pa rin po kasing tumutubo, sagot niya. Iniisip ko pong palitan na lang ang binhi. Lumapit si Mang Pedro at umupo sa tabi niya. Alam mo ba, Lito, sabi ng kanyang lolo, ang mga bagay na tunay na mahalaga ay hindi madaling makuha. Tahimik na nakinig si Lito. Ang mga halaman, tulad ng mga pangarap at mga pangako, ay nangangailangan ng oras, tiyaga at pag-aalaga. Dagdag ng kanyang lolo. Napaisip si Lito. Kung huhukayin mo ngayon ang binhi, hindi mo kailanman malalaman kung ano ang maaari nitong maging, sabi ni Mang Pedro. Unti-unting naunawaan ni Lito ang ibig sabihin ng kanyang lolo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang pala. Sige po, lolo, sabi niya. Maghihintay pa po ako. Ngumiti ang kanyang lolo at tinapik ang kanyang balikat. Mula noon, ipinagpatuloy ni Lito ang pag-aalaga sa kanyang itinanim. Isang umaga, habang nagdidilig si Lito, may napansin siyang kakaiba. May isang napakaliit na berdeng usbong na sumisilip mula sa lupa. Napatigil siya. Lolo! Lolo! Sigaw niya habang tumatakbo papunta sa bahay. Lumabas si Mang Pedro. Ano yon, apo? Hinila ni Lito ang kamay ng kanyang lolo papunta sa bakuran. Tingnan niyo po. Pagdating nila sa lupa, itinuro ni Lito ang maliit na usbong. Ngumiti si Mang Pedro. Ayan na, sabi niya. Nagsisimula na ang bunga ng iyong tiyaga. Hindi mapigilan ni Lito ang kanyang tuwa. Para siyang nanalo sa isang malaking paligsahan. Simula noon, mas lalo niyang inalagaan ang halaman. Unti-unting lumalaki ang usbong. Paglipas ng mga linggo, nagkaroon ito ng mga dahon. Pagkatapos ay naging mas matangkad ito. Pagkalipas ng ilang buwan, ang maliit na usbong ay naging isang magandang halaman na may makukulay na bulaklak. Napakaganda nitong tingnan sa kanilang bakuran. Isang hapon, nakaupo si Lito at ang kanyang lolo sa ilalim ng puno habang pinagmamasdan ang halaman. Lolo, sabi ni Lito, kung hinukay ko po pala ang binhi noon, hindi ko po makikita ito. Tumango si Mang Pedro. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagtitiyaga, sabi niya. Napangiti si Lito habang pinagmamasdan ang bulaklak na mahinang gumagalaw sa hangin. Sa araw na iyon, natutunan ni Lito ang isang aral na hindi niya makakalimutan habang buhay. Hindi lahat ng magagandang bagay ay dumarating agad. Ang ilan ay kailangan ng panahon, pag-aalaga at matibay na paniniwala. At mula noon, sa tuwing may haharapin siyang mahirap na bagay, naaalala niya ang munting binhi na minsan niyang itinanim. Aral ng kwento, ang pagtitiyaga at pasensya ay nagbubunga ng magagandang bagay sa tamang panahon.